Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang nakakagulat. Trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Matapos ang resolusyon ng korte na pagbayarin ng mga dating nanungkulan noon sa PhilHealth taong 2014 at dawit nga di umano ang pangalan ni Senadora Risa Hontiveros. At Korte Suprema naglabas ng desisyon na iligal ang ginagawa ng dating mga namumuno sa ahensya nang waldasin nila ang 83 million pesos para ipamigay sa mga opisyal bilang educational assistance at bonuses. Ito nga daw ay nangyari sa panahon pa ni Benigno Aquino. Kaya pakiusap ng taong bayan, pagbayarin ng mga nagkasala. Pero bago ang lahat, mga kachika, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, hindi na nga maitatago pa ang tila malamafyang korupsyon na nangyari noon di umano sa loob ng PhilHealth sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino. Senator Risa Hontiveros, wala nang kawala pa dahil isa di umano ito sa mga nakinabang sa nawawalang pondo ng PhilHealth. As balita ko, tatakbo raw bilang Pangulo to sa 2028 guys. Lumabas na lahat ng mga issue sa kanya. May gana pa siyang tumakbo bilang Pangulo. Well, congrats. Congrats. Good luck. Dahil sa pagkaka-appoint daw di umano nito noong 2014. At sa ganitong taon din nangyari kung saan nawawala ang mahigit sa 83 million pesos na budget ng naturang ahensya. Kamakailan nga inihayag lamang sa publiko na ibinasura ng mataas na tribunal ang petisyon ng PhilHealth na hinamon ng hatol ng COA na inilabas noong 2018 at pinagtibay noong 2019 ang mga benepisyong mananagot para sa mga disbursement at sinabing dapat nilang i-refund ang mga kaukulang halagang natanggap ng hindi tama. Sa pagbanggit nga kamakailan sa kaso na kinasasangkutan ng PhilHealth at COA, tiyak daw di umano na idiniklara ng mataas na hukuman na walang legal na batayan ng mga disbursement ng iba't ibang benepisyo ng PhilHealth, kabilang na ang educational assistant allowance at birthday gift na ipinamahagi nila pagitan lamang ng mga namamahala at ng mga empleyado nito. At ayon pa nga sa balita ng Inquirer.net, SC, 83 million pesos, PhilHealth exceeds benefits, illegal irregular. The Supreme Court has affirmed a Commission on Audit COA ruling that disallowed the granting by Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth of 83.06 million pesos in educational assistance and birthday gift benefits to its officials and employees in 2014, calling this illegal and irregular. End quote. Idineklara nga ng mataas na hukuman na walang legal na batayan ang mga disbursement at iba pang benepisyo ng PhilHealth at illegal ang pamamahagi ng 83 milyong pesos na benepisyo sa mga opisyal at tauhan ng State Health Insurance Company noong 2014. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat talaga makulong ang gumagawa ng mga anomaly sa PhilHealth. Dahil kung hindi, sila ay pamamarisan at talagang mauubos ang pondo. Kawawa naman ang mga naguhulog ng kanilang kontribusyon sa PhilHealth. Ang mga taong dapat makinabang sa PhilHealth, pinahihirapan. Pero ang pera ng ahensya, pinagkukuha nila. Nagpakasasa ang mga opisyales ng PhilHealth at kasabwat nitong politiko. Walang awa sa mga taong nagbabayad
na pinahihirapan nito. Tapos sila nagpapasarap lang. Dapat na managot ang tunay na magnanakaw sa gobyerno. Katarungan sa aming mahihirap na pinagnanakawan nyo ng mga makakapal na pagmumukha nyo. Matakot naman kayo sa Diyos at sa karma. Pero yun nga po, gusto kong i-report sa inyo, Kong. At saka yung interest nila, alam nyo, ang interest ng iba, noon hong dinidinig ang prangkisa ng ABS-CBN, ganun din ang interest. Pero ngayon ho, naramdaman nila na mas interesado pa pala sila ngayon sa usapin ng PhilHealth sapagkat wala putong-puto pala, putong-puto pala yung pondo na pinag-uusapan sa ABS at saka kumpara dito sa pondo na nawawaldas po ng PhilHealth, Kong. Yan, ganito kasi, siguro mapapansin mo rin, nung tinatalakay natin ng ABS-CBN, walang personal na pera na involve ang mga mamamayan natin dyan. Ngayon tinatalakay natin ang pera. Totoo po, totoo. Alam mo kung ano yung tinatalakay natin? Yung mismong pera na nanggaling sa dugo at pawis ng mga miyembro ng PhilHealth. At kaya binigay sa PhilHealth para ito'y panagutan, para ito'y alagaan. Kasi ito'y talagang napaka-importanting pangangailangan dahil kalusugan na tinutukoyin ko din. Ngayon, kung ikaw kinalagay sa ganyang posisyon, sumumpa ka na pangalagaan mo yan sapagkat hindi mo pera yan. Pagkatapos, ang pagwawaldas, makikita mo. Pero yung pagsisino, wala kang makita dyan eh. Kung ang pag-uusapan yung pangangalaga ng pera na hindi kanila, hindi pera nung nagdugo, na, yung pinamuhunan ng dugo at pawis. Wala kang makikitang pagmamalasakit kasi dyan eh. Kaya siguro, yung mga tao, nagkaroon siguro ng higit na interes sa pagtalakay ng bagay na yan. Kasi parang personal na pera na nila involved. Sa totoo lang, personal na pera nila. Totoo po. Lalo na yun, sino kaya sa atin ngayon ang hindi membro ng PhilHealth? Kaya kapag halimbawa, tinanong mo, ikaw dyan, Lahat po yan. alam mo ba kung ilan ang total contributions mo na sa PhilHealth? Halimbawa, kahit magkano yun? Ako, wala pong idea. Ibig sabihin, meron kang doon, meron kang stake doon, namuhunan ka doon. Kasi yun ang kinailangan eh. Kailangan natin makapagpuntar ng isang pondo na ang pinaka-function noon ay ito ang pondong ito ang magbibigay sa atin ng kumbaga tulay sa kinabukasan. Kasi sa mo sa gusto, magpapagamot ka dyan eh. Lalo na kung ikaw ay papatanda na kaplat mo, na nasa uyugto ka na ng pagtanda mo eh. So, tutulay eh. Yun ang kukunin mong, ito ka kukuha ng ayuda eh. Kaya ka na nag-contribute doon sapagkat maganda yung layunin doon eh. Pagkatapos eh, makikita mo, yung mga taong nangako na sila yung mangangalaga doon, walang patumangga din, wala silang iniisip na alagaan yun. Grabe, no? Iniisip lang nila kung paano magasta yun. Kitang-kita mo naman eh. Yun na nga pala po. Dahil nga sa lumilitaw din po doon pala, yung mga ospital na binibigyan at pinapaboran nila, ospital na pinapaboran nila, nagbibigay pa ng allowance sa mga opisyalis ng PhilHealth. Kamukha nga yung 143,000 na yun din. Opo. Akalain mong nag-claim yung ospital na yun. Kasi sabi ko, ibigyan mo ako ng kopya dyan. Kasi ang may papangako ko sa'yo, tatratuhin na lang kita na parang state witness. Sapagkat wala ka pa namang nagagawang kasalanan, magagawa mo na ang kasalanan kapag ka binayaran mo yung 143,000 na yan. Opo. Yan, malinaw ka ako na pinakita ko na sa inyo na binawas nila, inalis nila yung 143, pagkatapos i-claim nila dyan. Anong klaseng konsensya meron? Malinaw pa nga sabi ko, nilagyan pa nga nila ng pneumonia. Hindi naman na yung bata. Pagkatapos pinargahan nila ng personal protective equipment ba yun? Yung PPE. Opo. May papakita natin na napakaraming, yung lamang naming, yung foundation namin sa party list dyan, sa Congress, na binubuo ng 53 party list congressmen, ilang milyon ang binigay namin mga personal protective equipment sa mga ospital. Meron kaming record din eh. Hindi lamang naman kami ang nagbibigay at nagdudonate. Yung unang birada ng COVID na yan, maraming mga private companies ang nagsipag-donate yan. Pagkatapos, ito, paano natin malalaman na yung chinarge ng hospital na yon na 200,000 galing doon sa pondong binili na sila may bumili ng protective equipment? O baka donate ko lang lahat yun eh. Dapat, alam nyo kung dapat siguro may patawag rin po sa pagdating OCD. Kasi ang OCD, Office of Civil Defense, ang pinangasiwa ng Pangulong Duterte sa pamamahagi ng lahat ng mga donasyon
ng mga PPE sa mga ospital dito sa Metro Manila. Siguro may mga record ito mga ito. At dapat siguro yung mga ospital na ito, hindi ito binibenta, hindi ito binibill sa mga pasyente. Palagay ko nga din. Madali namang ano yun. Madali namang ito. Kasi may paper trail naman yan din eh. Siyempre pag nag-donate, may pipirmahan yung tao, makukuha naman yun eh. Ang namang ikinalulungkot kasi dyan, sa ilalim ng ganitong panahon, kung kailan nagdarahop ang bansa, kung bansa, halos nakatulog na sa pagdarahop dyan. Ano? Ang pagtulong sa kapwa na lang sana, ang pinag-uusapan natin kanina, yun ang unahin. Pagkatapos, hospital ka dyan, ha? Hospital kang masasabi. At ito, ang hospital na to, sasabihin ko sa iyo, ginamit na parang ginamit na medical arm ng isang foundation, ng isang prestigyosong institusyon din. Hindi ko muna ngayon dito yan. Eh. Ginamit na medical arm. Pagkatapos ganun pala ang kanilang mga aktibidad. Babawasan mo ng 143,000 sa halip na makatulong ka sa isang pamilya na hindi malaman kung saan hahagilapin, ang halagang 942,000. Halos 1,000,000 na dyan eh. Laki. Yun na lamang siguro ang kanilang tanging pinapanalangin, makabawas-bawas man lang doon sa laki. Totoo. Doon sa laki ng kanilang babayaran. Ibinawas nila. Pagkatapos lang ibawas dyan, kukolektahin nila sa PhilHealth. Ano sasabihin mo? Sa anong klaseng hospital yan? Ikaw na magsabi dyan, hindi na ako. napaka walang hiyang ospital nito ko. Ay, nako. Pero sa kabilang banda naman kong, may mga ospital naman daw po, gaya ng naging pahayag ni Ginoong Rustico Jimenez, yung presidente ng Private Hospital Association, hanggang ngayon daw po, yung mga members nila, umaabot na ng 2.5 billion ang kanilang gustong kolektahin sa PhilHealth na hindi po binabayad-bayaran naman ng PhilHealth. May pinapaboran, at saka meron po hindi eh. Okay, baka wala silang ahente sa PhilHealth. Kailangan ng ahente? Ang malay ko. Bakit? Ba? Ang bibilis ko makakuha, 1 linggo lang nakakakuha na. Yung binanggit ko nung isang Ayun na nga po eh. 3 ospital sa Region 5 at saka yung isa yata, Region, wala kung 9 o 8. 3 level 3 hospitals. Nag-apply ngayon after 7 days. Nakakuha ka agad. Grabe, no? IRM, ito yung interim reimbursement mechanism. Kung binabanggit mo mga ospital, kung 3 taon na nakararaan, hindi nakakakolekta, baka wala silang ahente, at saka hindi ganun kagaling ang ahente. Ayun, wala siguro silang rapor sa PhilHealth para lumabas na mabilis yung kanilang nire-reimburse. At saka, hindi maintindihan. yung mga dialysis center pala, Hindi maintindihan ng kababayan natin ang rapor din. Ang maintindihan nila, wala silang kakutsaba. Ayun. Tama kayo, kakutsaba ang hinahanap. Parang rapor sa kantin eh. Baka mamaya ano pang maisip ng ating kababayan. Ano ba yung rapor? Ayun nga ho. Pero sa bandang huli ko, yun na nga po, sa bandang huli ko, ang tanong ho ng marami, ano ho ang mangyayari? Well, inimbestigahan ng Senado ito, inimbestigahan na po ng mababang kapulungan, kitang-kita po na talagang may kutsabahan at nawawala ang pera ng taong bayan. Ano daw po pagkatapos na ito, may babalik na ho ba? Mapapakinabangan para ho ba ito? Kong? Kaya hindi naman ako manghuhula dyan. Ewan ko paano nila ipapagkik yan. Pero ako, mahuhulaan ko dyan. Sigurado, may maasunto dyan. At yun na nga mga kachika, ano na At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.